nga po, medyo nagalit ako at nagreklamo pero hindi ako nagkasala. Pero maling-mali pala po ako. Kasalanan din pala. Kasi Jesus commanded us not to complain. Therefore, when we complain, we are disobeying Him. That means complaining is a sin. We must not put Christ to the test. Ayun po, ano pa? Bakit nga ba hirap tayong matutunan ang contentment? Madalas kasi, ino-over natin ang ating mga sarili to gain more. Ano po? We put pressure on ourselves para magkaroon ng maraming pang bagay. Pero tatandaan natin, contentment is not found in our career. Kahit na po tayo kung ano ang maabot sa ating career, hindi rin po sa ating worldly achievements o sa mga bagay na magmimisled sa atin bilang Kristiyano. But contentment or true satisfaction in its purest form is found in the wealth who God is, who really God is. Ano po? Kung gusto nga po ng Diyos na ibigay sa atin ang mga gusto natin, ibibigay niya kung talagang gusto niya. Pero kahit nga hindi natin hilingin, pwede niyang ibigay. Kaya, focus lang tayo sa Kanya at may iba ang way of thinking natin. Ano po? Ay, yung finding contentment does not mean to like what is your condition, especially when you are having hardship in life. Ano po? But it might require appreciation. Remembering what God has done for us in the past give us confidence to face our current situation. Natural sa tao ang magreklamo. Pero, pag nagreklamo, we are telling God that we are not satisfied. Ano po? So, as Christian, din natin dapat gawin ito dahil magkakasala tayo. Ano po? Bakit ang complaining ay toxic sa atin? Dahil, ang madalas na pagrereklamo na uuwi sa galit na nagre-resulta ng pagre-release ng cortisol na nagdudulot sa atin na ma-develop ang sakit sa puso, high cholesterol, diabetes, obesity, at stroke. Ano po? Meron daw pong 4 na bagay to do to avoid complaining. Ano po? Unang-una, realize that complaining is dangerous. Isipin daw po natin na ang pagrereklamo ay napakadelikado. Why? Kasi ang kaaway, kung hindi niya tayo masila sa mga lust, like lust of the eyes, lust of the flesh, or tsaka pride of life, or immorality sa ating personal na buhay, so maghahanap siya ng ibang paraan ang kaaway upang ibang patibong, kalimitan, ito yung kanyang pakana, panunokso sa atin para tayo mag-rip at magreklamo sa ating Panginoon. Ano po? Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya pinahihintulutan na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Dahil pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan ito. Ano po? So, kung dumating ang mga panunokso sa atin ng kaaway, ayan, ang iisipin natin ay ang lakas na mapapagtagumpayan natin ito dahil sa pinagkakalooban tayo ng Panginoon. Ang pangalawa daw po, He knows what He is doing. Tatandaan natin po na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa at kanyang mga panukala. Sa buhay ni Joseph, itinapon siya sa malalim na balon ng kanyang mga kapatid, di po ba? Ipinagbili bilang alipin, napagbintangang inakit ang asawa ni Potiphar, na bilanggo, pero wala ni isa man lang pong record sa Bible ng pagrereklamo niya. Kahit na sabihin ang nangyayari sa kanyang buhay ay hindi makatarungan, di po ba? Kayo man ang lumagay sa kanyang lugar, baka po sangatutak na kareklamuhan ang ating at galit. Ang sikreto po ng kanyang complaint-free life ni Joseph ay ang kanyang uncommon faith in an omnipotent God. Ano po? Alam niyang God is in full control and knows what God is doing.
So, ang pangatlo daw po ay remove the satisfaction that leads to bitterness in life. Yung pong grudge na sinasabi o sama ng loob is an aging complaint na pag hindi natin inalis sa ating buhay, mag-i-stay ito o mananatili siya hanggang sa bumigat na ng bumigat at hindi na natin ito ma-handle. Sabi nga po sa Peter chapter 4 verse 19. Kaya't pati ang nagbabata ng hirap ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa may kapal na laging tapat sa kanyang pangako. So, yun nga po, kung tayo may mga dinadala sa buhay, sa halip na tayo magreklamo, tayo magtiwala na lang sa ating Panginoon. So, ang pang-apat po, keep giving thanks in all things. Laging pagpapasalamat sa lahat ng bagay. Matatagpuan po natin sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 18. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. So, ang pagrereklamo ay nagiging habit sa buhay natin. Kaya, lagi nating iisipin ang mga bagay na we are grateful for para ma-encourage naman ang possibility at hopelessness sa buhay, ang hopefulness sa buhay natin. Ano po? So, yon ang antidote nga daw po ng complaining at mga unnecessary sufferings is to be grateful. Salitang grateful, counting your blessing will outnumber your dissatisfaction. So, alam na po natin ang titulo ng itong topic ko, ang pagrereklamo or complaining. Ano po? So, yun po. Salamat sa Diyos. Amen.